Malalaman mo lamang ang kahalagahan ng mga bagay-bagay kapag nawala na ito sa iyo. Pagmumuni-muni na nga ng ating bida na nawala lahat ng minamahal dahil sa isang aksidente, na nagsanhi na nga ng takot dito na maging malapit pa sa iba, lalo na sa kababata niya na pinanggako sa kanyang kailanman hindi siya iiwan. Maging sa pagbalik eskwela nito ay makikita pa rin ang takot ni Asano na makisama sa iba, na todo nagrereklamo na nga't halos isang buwan na raw silang magkakaklase pero sa paulit-ulit nilang pangungulit ay tinalo pa nga raw ni Asano ang mga babae sa pagtanggi sa kanila na makipag-jamang ito. Pre, tama na yan, tignan mo ba mubula na bibig ni Lods, at least na kaya niya nang sumagot sa atin ngayon, ika na nga ng isa sa mga ito. Naku, dinedma muna naman sila, banat na nga sa kanya ni Metsumi na may dala na nga sa kanyang pagkain since lunch break na. At mukhang di nga raw nakakakain ng maayos itong binata dahil sa mga sideline nito. Paborito nga raw niya ito ngunit siguraduhin daw ni Asano na kainin ng carrots kundi malilintikan ito sa kanya. Oo na nga lang ang binata habang inggit naman ang nadama ng ibang nakakita, at panong ang idol daw ng kanilang school ay grabe makaasikaso sa bida natin. Hay nako Asano, hanggang kailan ka ba magiging loner? Pag-aalala na nga ni Metsumi sa ating bida at kung ganito na raw ba ito habang buhay. Aces nanay Bakita, ikaw nga makabasted ng lalaki wagas, yung Tanaka Chuchu ng 3rd year, matalino naman daw, guwapo, tas kapitan pa ng soccer team, so ba't mo Ben asted ribat na nga ni Asano sa kababatang dalaga? Ba't ikaw tatay Bakita, hihi, anyway mag-move on ka na, kundi sigurado malulungkot yun sila tita, kaya ayusin mo na communication skills mo, o siya ito kumain ka na muna, tugon na nga sa kanya ng dalaga. Isusubo na sana ni Asano ang omelet ni Metsumi ngunit sumingit na nga ang isang lalaki na tinawag nilang si Hirokawa Sensei, at bakit daw ito nandirito sa may business trip daw ito sa ibang bansa tanong na nga ni Metsumi. Ayon naman kay Hirokawa Sensei ay na-miss niya raw kasi ang luto ni Metsumi kaya napauwi siya. Dami pang ang dada nito hanggang sasabihan na nga si Asano na sa uwian daw ay daanan siya muna nito sa office niya. Hala ko, oo ikaw, pero wala naman ako ginawang masama di ba? Pagtataka na nga ni Asano, hanggang sa umalis na kalaunan ang weirdong teacher. Bye Asano, ika na nga sa kanya ng 3 manliligaw niya habang ang bida naman natin ay umuwi na rin ang nagmumuni-muni na naman ng kanyang nakaraan na dahilan daw kung bakit hirap siyang makipagkapwa-tao sa iba. Ngunit bago yun ay dumaan nga muna sa office ni Hirokawa Sensei. Sa wakas dumating ka na rin, kanina pa kita hinihintay, ika na nga sa kanya ng teacher, na sa lawak ng opisina ay nasa tabi niya talaga umupo sa shy type pa naman bida natin. Walang ano-ano ipinakita na nga nito sa kanya ang sandamakmak na picture ni Metsumi at nais niya lang naman daw share kay Asano ang collection niya, at bilang kababatang araw ng dalaga ay nais niya ang opinyon nito. Napasusmeriesep na nga lang sa isip-isip itong si Asano at may tama raw talaga sa utak itong teacher, na noon pa daw obsessed na talaga dito kay Metsumi at paboritong estudyante raw nito. Bigla na nga lang natigilan si Asano nang mapaisip kung papaano raw pati pictures nung bata pa si Metsumi ay meron nito. Hanggang sa tila nagbago na nga ang tono ni Hirokawa Sensei at noon pa man daw ay binabakuran niya na mula sa mga masasamang elemento at mga engkanto ang pagkaganda-ganda naman daw talaga kasing dalaga na si Metsumi, at kahapon na lang daw may dumagdag na naman, yung Tanaka na walang kwenta. Pero noong mahina kong pinakiusapan niya naman daw na lumayo kay Metsumi ay malugod naman daw na sumunod, sabay pakita na nga ng isang video na tila tenorture pa nga nito. Baliw ang hayop, sa isip-isip na nga ni Asano at kailangan may gawin daw siya kundi baka ano pa ang mangyari kay Metsumi. Sa gulat ni Asano ay bigla na nga lang siyang tinutukan ng patalim ng katabing baliw, at all this time pinagbibigyan lang daw siya since kababata nga raw siya ni Metsumi, ngunit iba na nga raw ngayon at nagbago na ang lahat. Tsaka wag mo masyadong personalin, at para ito lahat sa pinakamamahal kong kapatid, dagdag pa nga ng baliw sa kanya. Sa kung saan ay bigla na nga lang may sumingit na babae at tumigil na raw itong lalaki, sabay labas ng isang flashbomb at kalaunay pinakitang wala na si Asano sa tabi ng lalaki. Nagising na nga lang ang bida natin na nasa sofa, kaharap si Metsumi at iba pang mga tao na ngayon niya lang nakita, na lubos kinagulat na nga si Asano. Medyo mahaba-haba nga raw na kwento ika na nga ng dalaga sabay pinakilala ang mga ito na mga kapatid niya. Ang kuya niya na si Shinzo, ate niya na si Futaba, si Kengo, ate Shian, ang guard dog nila na si Goliath, at ang may balde sa ulong si Nanao. At kung mapapansin nga raw ni Asano, ay pamilya sila ng mga spy. Lubos na gulantang na nga sa mga narinig itong si Asano,
At asan nga raw yung kamera at baka nang paprank lang daw itong dalaga. Tignan mo sampulan kita na peke lang itong baril, ika na nga nang di makapaniwalang binata, hanggang sa nagulat na nga nang pumutok ang baril ng kalabitin niya ang gatilyo nito. O ano naniniwala ka na? Tsaka di tulad sa mga sinasabi sa libro ay common lang naman ang mga spy, banat na nga nila sa bida natin. Dito na nga rin nalaman ni Asano na ang weirdo nilang teacher na si Hirokawa Sensei ay ang kuya ng magkakapatid na Yozakura, na cover pa nga ng isang magazine. Well, may saltik nga raw ito at kinyo lang sa aruga, pero kung combat power daw ang kanilang pag-uusapan, talino, at pagiging spy ay ito raw ang pinakamalakas na pambato ng kanilang pamilya. Pero bakit niya ako tina-target? Pagtataka na nga ni Asano. Ayon naman sa magkakapatid ay nakakuha nga raw sila ng tip na may gusto raw pumatay dito kay Metsumi, sabay pa flashback sa nakaraan kung saan muntik na raw mamatay itong si Metsumi dahil sa kuya nila. At dahil nga dito ay lubos na guilty itong kuya nila to the point na obsessed na nga itong protektahan si Metsumi, na pati pangalan at trabaho nito ay pinalitan mabantayan lamang si Metsumi. Si Asano nga lang daw ang medyo pinabayaan itong makadikit-dikit sa dalaga since kababata nga raw ito ni Metsumi, hanggang sa nangyari na nga raw ito na may dahilan na itong patayin siya, kaya naman sila na raw humihingi ng sorry sa kuya nilang may tama. Agad naghanda na nga ang magkakapatid ng maramdaman na dumating na sa kanilang bahay ang baliw nilang kuya, at huwag nga raw mag-alala si Asano dahil safe daw siya sa piling nila at naglagay na sila ng mga trap sa bawat sulok ng bahay. Lubos na bahala na nga ang bida natin at dahil nga raw sa kanya ay magkakaganito pa sila, ngunit pinabulaanan naman ito ng magkakapatid at ganito raw talaga sila sa pamilya kaya huwag itong mag-alala. Ayon naman kay Futaba ay may isang paraan pa daw para malampasan ang problema na ito. At yun nga raw ay ang magpakasal sila ni Metsumi, at batas nga raw ng kanilang pamilya na di mo pwedeng patayin ang iyong kapamilya. At para may sigaw raw ito ay kakailanganin lamang isuot ni Asano ang kalahating singsing ni Metsumi at official na ang kanilang kasal. At kahit ang bobo nilang kuya ay wala raw magagawa sa nasabing alituntunin, at nang matapos na rin daw ang sister complex nito. Ano Asano, Jika? Tanong na nga nila dito. Bago pa man makasagot ang bida natin, at naalala na naman nga ang kalungkutan ng kanyang nakaraan, ay mismong si Metsumi na nga ang tumanggi sa kasal, at bagamat gets niya raw na nais lamang nilang protektahan si Asano, ay hirap pa nga raw ang bida natin na makipagkapwa-tao dahil na rin sa pagkawala ng pamilya nito, at ang pagpasok sa panibagong pamilya ay sadyang masakit pa dito. Kalaunan ay nagsorry na nga lang si Futaba at medyo naging insensitive daw siya sa bagay na yon, at doon tumuloy na nga sa pagpaplano, laban sa kuya nilang pabibo. Ngunit sa gulat nila ay bigla na nga lang pinakita na nasa loob na ito ng kwarto na pinagtataguan nila, at nagsorry dito kay Shinzo dahil sinira niya na raw lahat ng trap na nilagay nito. Pa-warning naman si Futaba at lubayan na nga raw ng kanilang kuya Kyoichiro ang binata, ngunit tila di talaga papaawat itong kuya nila at sinabi pang ang guilty until proven innocent daw itong si Asano. Walang ano-ano ibinalibag na nga ni Futaba ang baliw nilang kuya, na sinabayan na nga rin ng iba pa nilang kapatid. Ngunit wa-epek sa lakas ng kuya nila na binasek lamang ang kanilang mga atake, at ibigay na nga lang daw nila ang binata nang matapos na. Pilit nakipaglaban peren nga itong si Futaba ngunit sadyang mas malakas ang kanilang kuya. Lumaban na nga rin si Shien gamit ang kanyang mga drones habang si Asano naman ay pinagtago na nila sa isang secret compartment sa likod ng isang painting. Sa kasamaang palad ay wala ring nagawa si Shien para pigilan ang may tama nilang kuya, na rekta pumunta na nga sa kwartong pinagtaguan nila Asano. Di rin nagpahuli si Goliath at nakiatake na rin ngunit wala ring pan-apat, kasama itong si Kengo na nahuli na rin at nagbalat kayong si Metsumi. Maging si Metsumi ay nabuking na rin at huwag na raw magbalat kayong si Asano at masyado raw halata daw, habang ang bida naman natin ay lubos ang pag-aalala habang nakatago. Pilit nakiusap na nga si Metsumi na tumigil na itong kuya nila, at alam naman daw nila na mabuting tao itong si Asano. Oo naman si Kyoichiro at di na nga raw aanuhin si Asano, ngunit kapalit ay di na raw lalabas pa ng bahay itong si Metsumi, at delikado nga raw sa labas, bawal na nga rin daw itong mag-cellphone at mag-internet, at sisiguraduhin niya raw na tatanggalin lahat ng magbibigay panganib sa minamahal niyang kapatid, mapaeskwelahan, kaibigan, kalandian, lahat ng yan para raw sa kanyang kaligtasan. Kalimutan na nga raw nito ang binata, at mamuhay na lamang sila ng mapayapa. Walang ano-ano di na nga kinaya ni Asano na manood na lamang sa kadramahan ng baliw na kuya ni Metsumi,
at buong tapang na hinarap ang lalaki sabay iminungkahi kay Mitsumi na gawin na nila ang suggestion ng ate Futaba niya nang makaligtas at tigilan na sila ng kuya niya. Di na nga nagdalawang isip pa ang dalaga at ibinato kay Asano ang kalahati ng singsing niya. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawang pigilan ng kuya niya gamit ang wire-wire nitong sandata. Aba at di rin nagpatinag ang bida natin na di ininda kahit masugitan at kinuha na nga ang singsing ni Mitsumi, at lubos nagpapasalamat sa dalaga sa lahat ng pagpoprotekta nito sa kanya kahit mangtanga siya. Kaya naman ngayon, ay siya naman daw ang poprotekta dito sabay pinatid lahat ng wire-wire na nakatali dito na lubos kinagulat nila. Pangako poprotektahan ko si Mitsumi, kaya nice to meet you sa'yo bayaw. Wala na ngang nagawa pa si Kyoichiro at naisuot na ni Asano ang singsing, habang happy-happy naman sila Futaba na nasasaksihan ang kitamisa ng bagong mag-asawa. Pahappy-happy na rin po ng like at subscribe ko mga lods, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko, hihi. Namuti na nga lang sa dismaya itong kuya nila at wala nang nagawa since kasal na sila Asano at Mitsumi, ngunit kinabukasan ay may pa-good morning na nga sa bida natin na lubos na gulat sa pagbisita ng kanyang bayaw. Huwag nga raw mag-alala si Asano dahil ito ang traditional wake-up call nila sa kanilang pamilya, at huwag na nga raw bumoses pa ang binata pagkat parte na ito ng kanyang training simula ngayon bilang isang spy. Sus gusto mo lang ako patayin halata naman, sa isip-isip naman ng binata na wala nang nagawa kundi sakyan na lamang ang trip ng bayaw niya, habang sa baba naman ay nagpeprepara itong si Mitsumi ng lunchbox nila para sa eskwela. Nang matapos ito ay inabutan na nga nito ang paganap ng kanyang baliw na kuya, na Ramason pa nga at tinutulungan niya lamang daw ang binata na mag-morning exercise at magbanat-banat ng katawan. Walang ano-ano bigla na nga lang binuhat ni Kyoichiro si Mitsumi kasama ang kaladkaring si Asano at tumalon papalabas sa bahay at late na nga raw sila, sabay sumabog ang bahay na lubos kinagulat ni Asano. Paliwanag ng kanyang bayaw na naplantahan na ang bahay niya at ipapaliwanag na nga lang daw niya mamaya iba pang detalye, at ang importante nga raw ngayon ay ang misyon ng pamilya Yozakura, kung saan top priority na protektahan si Mitsumi Yozakura. O siya, medyo magiging magulo ang araw na ito kaya umalis na tayo, tugon na nga ni Kyoichiro sa kanila. Rekta sakay na nga sila sa pangmalakasang limousine ng pamilya Yozakura kung saan ibinalita ni Shinzo sa kanila na kumpirmadong may nagplanta ng time bomb sa kusina ni Asano, na lubos pinagtaka na nga ng ating bida. Ayon naman sa kanyang bayaw ay dahil ito sa target nga ng mga kalaban nitong si Mitsumi, at talo pa nga raw ang sunog kung kumalat ang impormasyon sa kanilang industriya, kung saan alam na ng lahat na mag-asawa sila ni Mitsumi. Bakit ba kasi hype na hype sila kay Mitsumi, pagtataka na nga ni Asano. Paliwanag naman ng kanyang bayaw na dahil ito sa si Mitsumi ang pang-10 head ng pamilya Yozakura. Well since dumating naman na tayo dito ay might as well ipaliwanag ko na sa iyo ang lahat, ika na nga ni Kyoichiro, kung saan ang pamilyang araw nila ay nag-ugat mula pa noong panahon ng mga ninja ng Edo period, kung saan may mga taglay na kanya-kanyang kapangyarihan, ngunit kaakibat ng bawat henerasyon, ay may natatanging isang tao na pinapanganak ng walang taglay na kapangyarihan, na kung tawagin nila ay head, at ang mga miyembro naman ng pamilya na may mga kapangyarihan ay siyang promoprotekta sa nasabing head. Ngunit bagamat ito na ang naging sistema ng kanilang pamilya noon pa man ay ninais raw nilang magkakapatid na mamuhay ng normal itong si Mitsumi. Pinabatid naman ni Mitsumi na bagamat hangad lamang ng magkakapatid ang kasiyahan niya ay di naman daw pwedeng pumirmi lamang siya at hindi isa katuparan ang pagiging head niya nang nakikitang nagbubuwis ng buhay ang kanyang pamilya. Lubos na tuwa na nga ang kuya niya sa mga narinig at lumaki nga raw itong isang mabuting dalaga, sabay banat na nga at paano raw ito napunta sa char-eret nating bida. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Asano nang pinagre-retrat na sila ng mga di kilalang tao na sumusunod sa kanila. Habang itong bayaw niya naman ay relax lang at huwag nga raw mag-alala si Asano dahil bulletproof ang kanilang sasakyan. Maging si Mitsumi ay sinabihan na nga rin ng kanyang mister na huwag masyadong mag-alala, at magtiwala nga lang daw sila kay Goliath. Abat mas nataranta na nga ang binata nang marinig ang sinabi ng kanyang misis, dahil siyang tunay nga ay si Goliath, ang aso ng pamilya Yozakura, ang nagdadrive ng sasakyang kanilang lulan. Pasiklab na nga ang aso sa driving skills nito ngunit dahil sa medyo nagiging maalog na at di na makapag-sieste si Kyoichiro ay nilabas na nga nito ang mga makukulit na kalaban, at dito sinabayan lahat ng burra nilang atake hanggang sa basic pinagcha-chap-chap na ang kani-kanilang sasakyan. Siguro naman gets mo na ang sinasabi ko na misyon ng pamilya Yozakura, at since bahagi ka na ng pamilya ay cruise mo na rin ito, ika na nga ni bayaw kay Asano.
At bilang paunang mission nga raw ng ating bida, ay protektahan nito ang kanyang asawa mula sa mga assassins buong araw mula ngayon. Siyang tunay nga pak-arating sa kanilang classroom ay pasiklab na itong binata na siniguradong walang anumang nakaplantang bomba sa paligid ng kanilang silid, na lubos pinagtaka na nga ng kanilang mga kaklase at ano raw nangyayari sa binata, sabay pa flashback ng kanilang pag-uusap sa sasakyan kung saan ayon kay Mitsumi ay tigilan na nga raw ng kanyang kuya ang pagsusulsul kay Asano na gumamit ng baril, bagkus ay gumamit na lamang daw sila ng lason o bomba na mas effective raw kung susumain. Dito na nga iminungkahi ng kanyang bayaw na protektahan niya si Mitsumi mula sa isang assassin na nagngangalang Tayama na kilala sa paggamit ng bomba, na siya raw mismo makapagsasabi na malakas dahil nakasama niya na dati dagdag pa ng kanyang bayaw. Tropa mo naman pala bayaw, bakit niya ginagawa ito? Pagtataka na nga ni Asano. Naku, sa mundo namin walang tropa-tropa basta may nakataya ng pera, at tanging mapagkakatiwalaan mo lamang ay sarili mo, ika na nga ng kanyang bayaw. Bagamat may kahinaan nga raw ang kalaban, at halos lahat ng ginagawa ay pinupost sa social media, ay mag-ingat pa rin daw ang binata at may kakaibang style ang kalaban lalo na sa mga pabomba-bomba nito. Dagdag pa nga ng kanyang bayaw na may 3 raw itong plinantang bomba, kung saan buena mano ang nagpasabog ng kanyang bahay. At nangangahulugang may 2 pang natitira kaya ayusin nga raw ni Asano, dahil kung sakaling magasgasan na lang daw si Mitsumi, ay sisiguraduhin niyang dugo ang kanyang idudumi. Ano pa nga ba at todo na praning na tuloy ang ating bida sa pagbantay ng kanyang may bahay, lalo na nang malaman pa ang mga panibagong post ng kalaban na nalagay ng araw nito ang iba pang bomba na lubos ikinabahala na nga ni Asano. Habang todo effort ang bida natin ay nagpatuloy naman sa kanyang normal na araw itong si Mitsumi, nakakwentuhan pa nga ang iba nilang kaklase na tila wala lang at di preno problema ang mga assassin na sa kanya ay nakabuntot noon pa man. Hanggang sa dito mapagtanto ni Asano na noon pa man ay palaging may kasama si Mitsumi at di makikitang mag-isa. At bagamat di man halata ay di raw kinakain ni Mitsumi ang anumang inireregalo dito, at all this time ito ang mga mumunting paraan ng dalaga para maprotektahan ang sarili niya at malabanan ang kanyang tadhana, habang nagmumuni-muni ay muli na naman niyang umeksena ang trio manliligaw niya, kung saan inalok siya ng chocolate. Sa gulat ng trio ay tinanggap ito ni Asano at sa mga ganitong pagkakataon daw kasi mahimatay-himatay na dati ang binata at pahirapan makausap. Dahil sa pinaalala ng mga tanga ay bumalik na naman tuloy ang hirap pakikipagkapwa-tao ni Asano ayon ng inig na naman hanggang sa nawalan ng malay. Nagising na nga lang siya sa isang sofa kung saan dinala nga raw siya ni Mitsumi at sarado raw yung infirmary. Dito na nga nag-moment si Asano at kung sure daw ba ang dalaga sa kanya, at sa kabila nga raw ng magkababata sila ay wala man lang siyang alam kay Mitsumi, sa pagiging spy nito at head pa nga ng kanilang pamilya. At all this time laging nandyan para sa kanya sa kabila ng sariling problema na kinakaharap nito araw-araw. Napaka makasarili nga raw niya at pati ang kasal nila ay siya rin ang may pakana, na di man lang daw niya inalam kung gusto ba talaga ito ni Mitsumi, pagdadrama na nga ni Asano sa dalaga. Ayun nga at batok sa mukha na nga ang natanggap niya sa dalaga, at ang dami nga raw nitong drama isa siya raw ang pumili sa binata at hindi ang kabaliktaran. Gusto kita at noon pa man pinangarap ko na talaga na ikaw ang the one ko. Ika na nga ni Mitsumi na lubos nagpapasalamat sa binata at pinakasalan siya sa kabila ng lahat. Sa gitna ng kanilang moment ay nagulantang na nga si Asano nang makita ang isa sa mga bombang plinanta ng kalaban, na agad sumabog na nga at dumagundong sa buong paaralan, habang sa malayo ay nakaantabay naman ang mga kapatid ni Mitsumi na tila binabantayan lang ang ating mga bida. Pinakita na ngang nakaligtas sila Asano gamit ang sofa na hinigan nito, ngunit lubos na babahala at paano raw sila nahanap ng kalaban, hanggang sa mapagtanto na nga ni Asano na tila in-expect na ng kalaban ang pupuntahan nila at bawat galaw. Dito na rin naisip ng binata na baka nasa sak-a niya ang huling bomba, at siyang tunay nga sa gulat nila ay nasa polo niya ito. Planado nga raw ang lahat, at ang pag-post-post ng kalaban sa social media ay para masigurado na hindi siya aalis sa tabi ni Mitsumi, at siya mismo ang magsisilbing bomba na tatapos sa dalaga. Di na nga nagdalawang isip pa si Asano at tumalon sa bintana ng makalayo at mailigtas mula sa pagsabog si Mitsumi, ngunit bago pa man sumabog ay saktong dumating na nga sa eksena ang kanyang bayaw na to the rescue sa kanya, at lubos na mangha sa kanyang ginawa. Dahil nga raw dito ay may mga words of wisdom siya para sa binata, kung saan sa mundo na maging sarili mo ay pagdududahan mo, ay may isang bagay siyang maasahan at mapagkakatiwalaan, at yun nga raw ay sila, ang kanyang pamilya.
Gusto man kitang patayin, ay hinding-hindi ko hahayaan na mamatay ka kahit kapalit pa niyan ay sarili kong buhay. Ika na nga ng kanyang bayaw sa ating bida, kaya gawin na raw nito lahat. Maprotektahan lamang ang pinakamamahal nilang si Mitsumi ay kinilig betlogs ni Asano, hihihi. So ano na gagawin mo sa bambang yan kuya? Tanong na nga ni Mitsumi. Abat syempre ibabalik sa may-ari nito, ribat naman ng kanyang kuya. Sabay nagsilutangan na nga ang magkakapatid dala si Kuyang Bomber. Narekta pinalipad na nga ng kanyang bayaw sa himpapawid kasama ang bomba nito na nagmistulan ng ang fireworks sabay boom boom boom. Pabomba na rin lods ng like at subscribe ko. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko, hihi. Aray, sigaw na nga ng bida natin na umalingaw sa buong bahay ng Yozakura at kinagat nitong si Goliath. At di ko mapagtanto kung bakit sa braso inagapan sa binti ito nadali ng aso, hihi. Pasensya na nga raw itong si Asano at siya ang nakiusap kay Goliath na bantayan siya mula sa baliw nilang kuya, na bagamat close sa dalaga ay tila mainit ang dugo sa bida nating Bano. Dahil sa aminadong mahina pa siya ay agad lumapit na nga si Asano kay Futaba para humingi ng pabor, at kung pwede raw siyang turuan at palakasin ng dalaga. Huwag nga raw mag-alala si Asano at paunti-unti naman daw talaga siyang tuturuan ng magkakapatid, ngunit iginiit ng ating bida na masyado pa raw itong matagal, at hindi niya maaatim na masaktan si Mitsumi dahil lang sa kahinaan niya kagaya na lamang ng nakaraang kaganapan na maging siya muntik pang mamatay. Edi wow, o ayan namin mo, sabay pinagbabalibag na nga ni Futaba ang bumibidang binata, at siya nga raw na mismong dugong Yozakura ay inabot pa ng ilang taon para maabot ang taglay niyang lakas ay lalo na nga raw itong binata na isang normal na tao lamang, kaya huwag nga raw nitong pinapairal ang pabugso-bagsong damdamin nito, ngunit ayaw din naman daw niyang sayangin ang kadesididuhan nito, kaya kung gusto nga raw ni Asano ay subukan nito ang Yozakura style all-out training nila, sa kondisyon na dapat mabuhay ito sa kanilang bahay ng isang buwan. Teka yun lang ang yung kondisyon para sa training, pagtataka na nga ng binata. Oo naman itong si Futaba tsaka wala naman na daw talagang uuwian pa si Asano at wasak na nga bahay nito. Isipin na nga lang daw ng binata na rehearsal niya ito, at matapos ng isang buwan ay training mode niya na. Napatayo na nga sa tuwa at pagpapasalamat itong bida natin hanggang sa nagulat ng muntik siya mahulog sa isang trap. Ay sorry, ika naman ni Futaba, at nakalimutan niya raw sabihin na puno ng patibong ang buong bahay nila. At sa bahay nga raw ng Yozakura, pang-araw-araw ang training, at kung ito nga lang daw di malalampasan ni Asano, ay wag na raw nitong asahan na kaya niya ang all-out training. Pakagising ni Asano kinabukasan ay literal na pasabog agad ang bumungad dito hanggang sa narating na nga nito ang hapagkainan ng kahit papaano ay buhay pa. Lubos pag-aalala naman itong misis niya habang ang mga bayaw niya ay todo gatong pa at kung kailangan na raw ba nilang maghanda sa burol ng binata. Huwag nga raw mag-alala si Asano ika naman ni Shien at kung makita ng bahay na karapat-dapat siya at malampasan niya ang mga traps ay mismong ang computer na ang titigil o maging ang binata ay pwede na raw itong itigil kailan niya man gustuhin. Maging sila daw ay pinapatay din ito paminsan-minsan pag trip nila, at sa estado raw ni Asano, o maging sino mang normal na tao ay kaya itong i-clear sa loob pa ng 2 taon. Walang ano-ano ibigla na nga lang sumakit ang tiyan ni Asano, sabay pasaring ni Futaba na kasama rin sa training niya ang pagkain, at pagpapalakas ng tiyan, at ang ibang araw dito ay may halong lason na siguradong mapapamahal ka sa Ened Oro. Agad na patakbo na nga sa Cub 8 itong binata ngunit napasusmeriesep na lamang ng maging ang CR ay bahagi pair ng training niya, at habang nagre-wrap ang kanyang puwet ay pa-explain na nga itong si Shien, na kung nais daw ng binata na magamit ang Cub 8 ay kailangan nitong makrak ang password nito na nagre-refresh kada minuto. Ayayay pony MS kayo pwede pass muna ngayon may sumirit ng igit, sigaw na nga ni Asano habang itong kuya naman ay happy-happy lang. Nagdaan ang mga araw at habang binibasic lamang ng magkakapatid ang bawat trap ng kanilang bahay ay iba naman ang istorya nitong ating bida, kung saan magkadilipad-lipad na sa takbo, makaiwas lamang sa bala ang bobo. Dito nasubak na nga ang liksi ni Asano, markmanship, poison tolerance, at kung ano-ano pa. Nabahala na nga maging mga kaklase niya at tila down na down nga raw itong bida natin, hanggang sa ipakita na ngang literal na down siya sa kadahilan ng pagkabigat-bigat ng damit na pinasuot sa kanya ng mga Yozakura. Sa kabila ng pagod ni Asano at nang makita na puyatan din sa kanyang mga tungkulin itong si Mitsumi ay muli na naman nga itong nabuhayan at nagpatuloy sa kanyang training.
Dito na nga siya inabutan ni Metsumi kaya pinagtimpla muna siya ng maiinom. Baka masyado mo naman pinapahirapan sarili mo, pag-aalala na nga ng dalaga sa bida nating bida-bida, at pasaway daw talaga ito maging dati pa man ika na nga ni Metsumi na may pa-flashback sa kanilang nakaraan. Na nagsimula noong mga yagit pa sila na suplado pa itong si Asano hanggang sa dumating ng araw noong junior high kung saan nabago ang lahat. Noong mga panahong naging agaw atensyon na ang kanyang buhok na wa-epek kahit anong pakyule niya at talagang lumulutang ng kusa. Dito na nga siya napagdiskitahan ng mga bully at ano raw paganap ni Metsumi at may mga pa-highlight ng buhok pang nalalaman. Pilit nagpaliwanag na nga si Metsumi tungkol sa buhok niya ngunit di pinapaniwalaan ng mga tanga. At dito naglabas na nga ng gunting at what if putulin na nga lang daw nila. Sa gulat nila ay bigla na ngang lumutang mula sa kung saan si Asano, at ginupit ang kanyang buhok ng walang sabi-sabi, na lubos kinabahala na nga ng mga bully. Napasigaw na nga si Metsumi at tumigil na nga raw si Asano, na siya na nga ring takbuhan ng mga walang magawa sa buhay at baliw ang bobo daw ang binata. Sakto pinapaputol din naman ng guidance yung buhok ko, rason na nga ni Asano kay Metsumi, at kung sakaling may manggulo pa nga raw dito ay magsabi lamang sa kanya, na kinablush-blush na nga ni Ate Metsumi mo. All this time protektahan mo ako. Kaya sana huwag mo masyadong pinapahirapan sarili mo, ika na nga sa kanya ng dalaga. Nagdaan ang mga araw at nagawa na ngang paunti-unting malampasan ni Asano ang bawat trap ng bahay, maging ang pagbaril sa remote na nasa labas pa ng bahay ay nagawa na rin ito. Kinamangha na nga ito ni Shinzo maging ni Shion na dala-dala ang performance data ni Asano para dito sa bayaw niyang nasa basurahan. Sinamantala na nga ito ng binata para tanungin si Shion kung bakit daw ba nakatambay sa basurahan itong si Shinzo. Bukod sa tamad ay todo-todo raw ang pagiging mahiyain ng kuya Shinzo nila, narumbat din at dami daw sinasabi ng babaeng tambay din naman ang kwarto nito. Sa gitna ng pagbabanata ng dalawa ay nagpaalam na nga rin ang bida natin at magpapaturo pa kay Nanao ukol sa mga poisonous gas. At pakaalis nga ng bida natin ay napabilib ang magkapatid at mabilis daw ang improvement nitong si Asano. Rekta training na naman nga ang bida natin sa pangunguna ni Nanao kasama si Goliath, na nasaksihan na nga nila Futaba sa koridor ng kanilang bahay, at may mga pag-apang-gapang pa na paganap sa kanilang daanan. Makalipas ang 3 linggo ay namangha na nga itong si Metsumi at tila binibasic na nga lang daw ni Asano ang mga trap ng kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay olat spare nito sa pinto na may pangmalakasang lock. Sa gulat nila ay bigla na nga lang bumagsak ang binata hanggang sa kalaunan ay hinimitay na nga ito na lubos nilang pinag-alala. Ayon kay Nanao ay may lagnat nga raw itong binata, nadala na rin daw ng sobrang pagod na naranasan ito, kaya kung mamarapatin na raw ni Asano ay magpahinga na muna ito nang makarecover agad. Dito na nga nabisto ni Futaba ang sandamakmak na sugat nito sa katawan na resulta ng walang tigil at todo-todo nitong pagtitraining, kasabwat ang magkakapatid para maitago ang kanyang mga tama at sugat. Pati ba naman ikaw Nanao, kahit alam mong suicide mission ang ginagawa nyo, banat na nga ng ate Futaba nila. Sorry na nga si Nanao, habang itong si Asano naman ay pilit nagpaliwanag na walang kasalanan ang mga bayaw niya. Bagkus ay kasalanan niya raw at sa kabila ng mga pagpigil sa kanya ng mga ito ay nagpumilit parent daw siya at nagbida-bida, sa kagustuhang nais niya nga raw maprotektahan si Metsumi sa lalong madaling panahon. Bobo, ika na nga ni Futaba sabay binanatan ng kanyang ulo, at kung sarili niya nga raw hindi niya magawang alagaan paano pa kaya ang alagaan at protektahan ng iba. At kung talagang ganoon daw siya kadesidido na protektahan si Metsumi ay dapat maintindihan daw ng binata ang salitang pasensya at tamang panahon, nang walang tinatahak na shortcut, dahil bahagi rin daw ito ng kanyang training, at bago umalis ay nagbigay kay Asano ng isang lumang libro na pagmamay-ari niya raw, at pag-aralan daw mabuti ni Asano hanggang sa makarecover siya. Maraming salamat po Ate Futaba, ika na nga lang ng bida natin habang itong si Futaba ay lubos na mamangha sa binata, at di lang daw simpleng talento o hard work ang pinapakita ni Asano, bagkus ay ang nag-uumapaw na pag-ibig nito kay Metsumi na hahamakin ang lahat. Maging happy lang ang dalaget lahat-lahat. Yehe na nga ang lahat ng nagawa ng buksan ni Asano ang mortal niyang kaaway, ang pinto na umaway sa puwet niyang nagrarap hanggang bukang liwayway. Sus yun lang happy na kayo, banat na naman nga ng kuya nila hanggang sa bigla na nga lang nagliwanag ang singsing ni Asano, huwag nga raw mag-alala ang binata dahil nangangahulugan lamang ito na kinikilala na siyang isang miyembro ng Yozakura family, at good job nga raw sa nakaraang 1 buwan ng kanyang pagsisikap. At simula nga raw ngayon,
ay magsisimula na ang pangmalakasang training niya bilang isang Yozakura, ika na nga ni Ate Futaba niya. Pangmalakasang like at subscribe na rin po sana Lods, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko, hihi. Ayun nga at nanirahan na itong si Asano sa pamilya Yozakura, kakulaita ng buong angka ni Mitsumi na kanyang asawa na, at dito nakasabay na nga niya papalabas ang bayaw niyang si Shinzo, na may pupuntahang mission ukol sa isang counterfeit scheme, at bago nga makalabas ay sinabi sa kanya na may ibibigay daw ito ngunit di muna pinakita. Sabay na ngang pumasok ng eskwelahan sila Asano at Mitsumi at habang nag-uusap ng naglalakad ay bigla na nga lang may ligaw na bowl ang tatama sana sa kanila ngunit basic sinalo lamang ni Asano nang hindi nakatingin at mukhang nagbubunga na ang pagtira nito sa pamilya Yozakura, na lubos kinamangha ng mga taga-baseball team at gustong sumali itong binata sa kanila. Kalaunan ay napag-usapan na nga rin nila ito ni Mitsumi habang kumakain sa lunch break, at di man daw pansin ni Asano pero ibang-iba na raw itong binata at lalong lumalakas sa bawat pagdaan ng araw, na siyang bunga ng kanyang matinding training sa Yozakura. Medyo alalay nga lang daw si Asano at medyo nakakahalata na rin ang madlang people at tinatawag na nga raw siyang ninja sa eskwelahan. Matapos ang eskwela nila ay rekta nagpatulong naman itong si Mitsumi kay Asano sa office works niya bilang head ng kanilang pamilya, ukol sa real estate management ng kanilang pamilya, investment stocks at iba pa. Siguraduhin nga raw na i-check ni Asano ang bawat dokumento dahil sumisingit ng mga fake divorce paper ang kanyang kuya paminsan-minsan. Bigla na nga lang natigilan si Mitsumi nang makita ang papeles ni Kengo, na rekta pinuntahan agad nila, at kulang nga raw ang paperworks na isinumite nito sa kanya. Aces naman papel lang naman yan, okay na yan, ribat naman ni Kengo kay Mitsumi. Kaya sumingit na sa usapan nitong si Asano at baka nasa paligid nga lang daw ang kulang na papeles ni Kengo kaya hanapin na lamang nila. Papeyex-petex nga lang itong si Kengo at tila nang aasar pa, at masyado na raw bungangera itong si Mitsumi na tila isang nanay di tulad noong bata pa sila. Kalaunan ay nabuisit na nga itong si Mitsumi, ngunit may kaliksihan itong si Kengo at agad nakatakas sa kwarto. Kaya naman sa inis ni Mitsumi ay inactivate ang hibernation mode ng kanilang bahay nang di makalabas at makatakas ang pasaway niyang kapatid na nag-aangas. Samantala, POV naman ni Shinzo ang pinakita kung saan ongoing ginagawa ang kanyang mission, at namangha na may ganitong teknolohiya na ang mga kawatan makapeke lamang ng pera. At dito narinig mula kay Taba na salamat daw ito lahat sa kasosyo niya na bagito, kaya smooth ang transaksyon ng kanilang mga kargamento. Wala naman na nga itong sinayang na oras at kinuha na ang pinaka-plate ng peking pera ng mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay may double trap ang safe na pinaglalagyan nito na pinakitang nag-alarm kalaunan. Samantala, balik sa bahay ng mga Yozakura ay nagpatuloy naman ang paghahanap nila Asano at Mitsumi sa pasaway na si Kengo, at dito inisa-isa na nga ang bawat kwarto ng kanyang mga kapatid ngunit walang ni anino man ni Kengo silang nakita. Maging sa kwarto ng adik niyang kuya na puno ng kanyang larawan ay wala silang nakita at di na ginustong pasukin pa. Ngunit nang sila ay makaalis ay isang ngisi mula sa anino ng kwarto ang pinakita. Baka nakalabas na siya, ika na nga lang ni Asano at di nila mahanap ang pasaway niyang bayaw. Ngunit pinabulaanan lamang ito ni Mitsumi at wala raw itong kawala sa hibernation mode ng kanilang bahay. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang sila Futaba at iba pa. At pinagtataka kung ano raw ginagawa ng mag-asawa at kung nakikipaglaro na naman daw ba ang mga ito kay Kengo ng tagutagwan. At dito nalaman mula kila Futaba na kanina pa sila wala sa mga kwarto nila at nagko-compile raw sila ng mga impormasyon ukol sa drug cartel na nahuli nila last week, kaya naman napagtanto nila Asano na all this time si Kengo ang nakaharap nila sa bawat kwartong nadaanan nila. Walang ano-ano'y napansin na nga nila sa isang painting si Kengo, sabay hinabol ito ng biglang tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad ay muli na namang nakatakas, at binato pa nga raw itong si Asano ng painting na hawak nito, at tumakbo sa isang butas na tinuro ng ating bida. Lubos kinabuisit na nga ito ni Mitsumi at nakatakas na naman daw sa kanya ang pasaway na si Kengo, sabay disable ng hibernation mode ng bahay, na tila nagbigay ng ngiti dito kay Asano. O siya, tayo na lang maghanap ng mga papeles, banggit na nga lang ni Mitsumi. Ngunit nang nasa kwarto na sila ni Kengo ay bigla na lamang nitong nilagyan ng posa si Asano at tinawag itong Kengo nang may ngiti sa mukha nito, na lubos kinagulat ng binata. Bistado niya raw itong si Kengo kahit ano pa ang gawin nito, maging noong tinago nito si Asano. Tsaka sa kaalaman nga raw nitong pasaway niyang kapatid, ay lagi raw siyang pinapauna ni Asano kapag pinagbubuksan siya nito ng pinto,
Magaling kang kupal ka pero marami ka pang kailangang matutunan, banat na nga ni Mitsumi kay Kengo na kanya ng Nabisto. Napa-flashback na nga itong kapatid at may naalala sa katauhan ni Mitsumi, at dito kalaunan tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Nag-sorry na nga rin ito kay Asano at ipinakiusap dito na huwag na itong masyadong maging formal sa kanya kapag kinakausap siya, na siyang nagbigay ngiti na nga kay Mitsumi na nakikinig sa kanila sa labas ng kwarto, habang itong Kuya Kyoichiro naman nila ay napaluhod na lamang nang makita na sinulatan ni Mitsumi ang picture na pinakatatago-tago niya at nabisto nga ng dalaga. Habang kumakain ay bigla na nga lang naalala ni Asano ang bayaw niyang si Shinzo at tila ginabi na raw sa mission nito. Hanggang sa makatanggap na nga sila ng tawag mula kay Shinzo kung saan humihingi ng tulong sa kanila, at medyo na-corner ng kalaban gawa ng naubos na raw ang kanyang mga sandata. Pinag-alala na nga ito ni Mitsumi dahil pang malakas ang weapon expert man daw itong si Shinzo, ay isa itong duwag at lampa kapag wala ng sandata. Wala na ngang sinayang na oras pa sila Mitsumi at Asano na siya nangang rum espo dito kay Shinzo, kung saan si Mitsumi bilang navigator ng ating bida at tagakalma ni Shinzo, habang itong si Asano naman ang pumunta at to the rescue sa bayaw niyang na-corner sa mission nito, di pa man nagtatagal ay may nakaengkwentro agad si Asano at tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo, dahil dito ay biglang naalala ang turo sa kanya ng bayaw niyang si Shinzo ukol sa kung papaano makakounter ang ganitong sitwasyon, atras ng kaunti, ablutin ng braso na may baril sabay sungal-ngalin ng siko ang kalaban ng di na makalaban. Sa kasamaang palad ay narinig na siya ng mga kalaban, na rekta pinuntahan na nga itong bida natin, sabay bungad ni Kalbo na puro porma lang naman at tuhod ni Asano ay ninamnam. Mga walang kwentang kalaban, ayon na damay papati kinabukasan, ni Kuyang Betlogs ay wala nang maanakan. Walang ano-ano inilabas na rin ni Asano ang baril na pinakitang ibinigay sa kanya ni Shinzo kanina, na siya na nga nitong ibinir kay Kuya Kalaban na nasa kanyang harapan, di nagtagal ay natunto na nga ni Asano ang kinaroroonan ng bayaw niya, na siya nang agad dinambahan siya at todo-todo ang takot nang mag-isa lamang siya at tuwang-tuwa na niyakap ang dalang baril ng ating bida. Mabilis pa sa toyo ng jowa mong nagbago ang personalidad nito nang lumutang ng muli ang mga kalaban at pinagbibasek na nga lang ni Shinzo na lubos kinagulat ni Asano. Malarambo na nga nitong pinatumba lahat ngunit sa kanilang unti-unting paglabas ay bigla na lamang may bumaril kay Asano. At dito pinakita ang isang lalaking nakamaskara na pinagbantaan sila. At kung hindi raw ibababa ni Shinzo ang sandata niya ay pasasabugin niya ang ulo ni Asano. Wala namang naging choice si Shinzo kundi sundin ang utos ng kalaban at baka maalanganin si Asano, sabay na alala naman ng ating bida ang paalala sa kanya ni Mitsumi, na sa mga sitwasyong ganito, ay bigyan niya lamang ng kung anong magagamit na sandata si Shinzo ay GG na ang kalaban. Walang ano-ano'y bumunot na nga ng tinidor mula sa pinadalang gamit ni Mitsumi itong si Asano, at rekta ipinasa kay Shinzo. Malabalang ibinato na nga ito ni Shinzo sa baril ng kalaban na siyang agad nawasak, abat bumunot pa nga sana ang kalaban ng 45 niya ngunit mas mabilis at asintado, itong bayaw niya kaysa sa gago, ayon bagsak ang bobo. Kalaunan ay buhat-buhat na nga ni Shinzo na umuwi itong si Asano, at todo sorry sa mga nangyari. Huwag nga raw itong ipag-alala ni Kuya Shinzo niya dahil dapat nga raw siya ang magliligtas dito, bagkus ay nabaliktad pa at siya pa ang may tama ngayon. Simula ngayon ay mas magpapalakas pa raw siya, ika naman ni Shinzo at mukha man raw siyang tanga pag walang sandata, ay kuya na daw siya ni Asano kaya dapat mas maging malakas pa siya para sa kanyang mga kapatid. Sa kung saan ay ipinakita naman si Boy Martillo na tila kumukuha ng impormasyon mula sa mga pinatumba nila Shinzo, at sino raw ang mga employer nito, at nang pinadala na nga kay Papa God si Kuya Sniper ay pinakitang tinignan ng cellphone ng may picture ni Asano, pa-like at subscribe na rin muna lads baka naman. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Habang papauwi mula sa isang misyon nitong si Asano ay bigla na nga lang itong natigilan nang makita ang isang lalaki na bumaba mula sa isang kotse, at nagpakilalang si Hatoki Yama ng Koizumi Precinct, at inimbitahan siya na sumama sa police station. Wala na ngang paligoy-ligoy pang tinanong siya ng lalaki kung siya raw ba ang nasa litrato na pinakita nito, nakalat na raw sa dark web. Lubos kinagulat na nga ito ni Asano at sa isip-isip ay papaanong may picture raw siyang kumakalat sa internet sa akala pa naman niya basic lang itong nafi-filter ng pamilya Yozeker. Pinabatid din ng polis na maging ang mga nauna pang engkwentro ni Asano ay alam nito, na lubos kinabahala na nga ng ating bida. Nahihiwagaan nga raw itong polis dahil wala ni isa man lang na impormasyon sa mga accomplice ni Asano,
kaya pinagtataka na marahil may mas malalim pang kwento sa katauhan ni Asano, at maaaring miyembro raw ito ng isang sekretong organisasyon. At iminungkahi na nga sa ating bida na kung may alam man ito ay sabihin na nito at nang hindi na magkagulo. Agad pinabulaanan na nga ito ni Asano at wala nga raw siyang alam sa mga pinagsasasabi ni Boy Martillo. Tila di naman nagulat ang pulis sa isinagot ni Asano ngunit naglabas ng isang basong tubig sabay may itinimplang kung ano sa harap ng ating bida at inumin nga raw muna ni Asano nang ma-refresh ang pakiramdam nito. Kinabahala na nga ito ng binata at harap-harapang tinimpla sa harap niya lamang, hanggang sa walang ano-ano'y sinungalngal na nga nito sa bibig niya ang inumin at sapilitang pinainom. Buti na lamang ay may mga teknik ng nalalaman nitong si Asano para mapigilan ito, ngunit di pa man nagtatagal ay bigla na lamang bomb iron ng atake si Martillo Boy na agad namang naiwasan ng ating bida, pero sadyang disidido itong pulis at sinundan siya ng sekol at isinalansang sa pader. Umamin na nga raw itong si Asano kundi malilintikan lahat pati mga schoolmates nitong pagtatanungan niya sa kanya. Wala nga akong alam paulit-ulit, at kung meron man, di ko kailanman sasabihin sa baliw na katulad mo, ribat na nga ni Asano kay Martillo Boy. Di wow, ito kausapin mong Martillo baka magkaintindihan kayo sabay banat ng Martillo kay Asano, na agad namang naiwasan ng bida natin. Sa lakas ng banat ni Boy Martillo ay nawasak ang pader, at dito lubos nagulat si Asano nang makita ang baliw niyang bayaw na nakikinig sa kanila all this time. Anong nangyayari? Pagtataka na nga ng ating bida sa dalawa, at dito nalaman na magtropa pala ang dalawa, since junior high pa. At si Martillo Boy pala ang insider nila sa mga pulis para maitago ang bakas ng pamilya Yozakura. So kamusta? Pasado ba ang kinakapatid ko? Tanong na nga ni Kyoichiro kay Martillo Boy. Ayon naman dito ay pasado naman daw itong si Asano, kaya kalaunan ay nagpaalam na itong si Kyoichiro at may mission pa daw siya. Habang itong si Asano naman ay dumiretso na sa kanilang eskwelahan, ng puyat na puyat at di pa nga natutulog. Walang ano-ano'y muli na namang umeksena ang baliw niyang bayaw, na siya nga raw substitute teacher nila ngayon bilang butihing vice principal ng kanilang eskwelahan at day off raw ng modern class teacher nila. Sa puyat ni Asano ay unti-unti nang ibigay ang mga mata nito, hanggang sa nagulantang na lamang siya nang may lumipad ng chalk papunta sa kanya. Dito may pa-Morse code na nga ang kinyo lang sa arugang bayaw niya gamit ang chalk, at sinabing dapat ang spy daw ay marunong kontrolin ang sleeping patterns nito, na parang dolphin at ibon. Babantayan niya nga raw ang puso ni Asano at kung sakaling mapansin na makatulog siya ay sisiguraduhin daw nitong mamahalin siya ng mga chalk na dala-dala niya. Sumingit na nga rin sa kanilang usapan si Metsumi, at magtigil-tigil nga raw itong kuya niya sa pagpapahirap kay Asano at nasa gitna nga raw sila ng klase. Ngunit embes na matakot ay tila kinilig pang lalo ang baliw niyang kuya at ang cute daw magalit ni Metsumi. Walang ano-ano'y bigla na nga lang naglabas ng pampatulog si Kyoichiro, na siyang nagpabagsak sa lahat ng kaklase nila, bukod kay Metsumi na may nakahandang mask at kay Asano na desididong malampasan ang training ng baliw niyang bayaw, bagamat nakatulog na, ay tila instinct na gumagalaw ang katawan at nilalabanan bawat binibirang atake ni Kyoichiro, di na nga raw masama para sa unang beses na nagawa ito ni Asano, ika ng baliw niyang bayaw habang itong si Metsumi ay natutulala na lamang sa dalawa. Ayun nga at natutunan na ng ating bida ang half-awake state technique ngunit sa kasamaang palad ay nagdulot ito ng pag-sleepwalk ni Asano tuwing madaling araw. Isang araw ay nabahala na nga itong si Asano at nakabasa ng isang magazine ukol sa mga paghihiwalay ng mag-aasawa, lalo na ng mga spy na 70% karamihan naghihiwalay dahil sa kabisihan. Dahil dito ay yayayain na sana ng ating loverboy ang kanyang may bahay hanggang sa bigla na nga itong nakatanggap ng tawag mula kay Boy Martillo at may mission na raw siya para kay Asano, di naman ito nagawang tanggihan ng binata kaya nagpaalam na muna kay Metsumi at rumekta na sa kanyang mission. Maging alerto nga lang daw itong binata at ang target nila ay isang babae at isang lalaki na may baril, at magmatsyag sa anumang kahinahinala, sabay na pagtanto na siya lang naman ang mukhang kahinahinala sa lugar na yun. Nagulat na nga lang ito nang makita si Metsumi, at dito sinabi sa kanya na nagpaalam daw kay Boy Martillo na sasamahan siya ng mas kapakipaniwala raw ang mission ni Asano. At di naman daw siya magmungtanga lang na mag-isa sa nasabing amusement park. Huwag nga raw mag-alala si Asano at kaya niya naman ang sarili niya, tsaka nandyan naman daw siya kung nagkataon. Sumagi na nga lang sa isip ni Asano na pagkakataon niya na rin ito para ma-date si Metsumi, at nainggit na nga sa dalawang magjowa na ito na nilalanggam na sa kaswitan.
Nang mapansin nila ang dalawang rekista na ito ay agad na nga nilang sinundan hanggang sa roller coaster at magpahanggang dito ba naman ay naka-eksena pa rin ang dalawang naka-pink na ito. Matapos ang rides ay nakita na nga nila ang dalawang rekista na mukhang normal na nagde-date lang naman, kaya itinuon na ang atensyon sa iba pang kahina-hinalang pa-race, ang dalawang maskuladong magjowa na ito. At syempre umiksena na naman nga ang dalawang naka-pink na ito na mapapasana all ka na lang. Ngunit di rin nagpatalo ang dalawang maskuladong pa-race na kanilang sinundan at naglaplapan na nga habang nasa ikot-ikot na rides. Dahil wala naman silang napansin na masama sa mga sinundan ay nagpatuloy na sila sa panibagong magjowa na kanilang nakita. Pero nakakapika na din talaga itong dalawang nakapink na ito at yung eksena na lang palagi kung saan nandoon sila. Nang mapansin ni Asano na tila may bubunutin ang lalaki ay inihanda na nga rin ito ang kanyang baril. Ngunit sa dismaya niya ay magpo-propose lang pala ang lalaki na agad namang tinanggap ng jowa nitong babae. Nakaramdam na nga ng pagod ang bida natin at maghapon na raw silang naghahanap ni Metsumi ngunit Olat's parent, at gusto pa naman daw sana niya na mapasaya rin itong si Metsumi kahit ba minsan lang. Walang ano-ano'y umiksena na naman nga ang dalawang nakapink na magjowa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakasweeten bagkus ay nag-aaway na ang dalawa, sabay walkout pa nga ng lalaki sa babae. Bigla na nga lang naglabas ng baril ang baliw na babae, na tinapatan din ng lalaki, at dito nagkagulo na nga ang lahat na nagunahang magsilabas sa establishmento. Walang habas na pinagraratrat na nga ng dalawa ang isa't isa at damay-damay na ang lahat, pati ang regalong pinakatatago-tago ni Asano para kay Metsumi. Dahil dito ay nabwisit na nga si Asano at binirahan na ang dalawang baliw ng kanyang kurukuryenteng baril, ayong nginig-nginig ang dalawa ngunit di dahil sa kilig. Lalaan din yung hype kayo dito pa kayo nagkalat, banat na nga ni Asano sa magjuwang mga enang. Kalaunan ay dumating na rin sa lugar ang mga pulis kung saan hinuli na nga ang dalawang magjowa na nagwala, at di nga raw nila malaman kung may tama lang daw talaga sa isa't isa o talagang may mga tama lang talaga sa utak. Anyway, good job raw dito kay Asano sa successful na mission nito, na nagbigay ngiti na nga sa bida natin. Habang itong bayaw niya naman ay pinakitang gigil na naman nang malaman na magkasama sila ni Metsumi at Asano sa isang amusement park. Matapos ang mga pangyayari ay sa wakas nagkamamant na din ng dalawang mag-asawa, kung saan pinagtaka ni Asano kung bakit sa Ferris wheel daw ang huling gustong sakyan nila ni Metsumi. Paliwanag naman ng lablab niya na ang mga sumasakay daw dito na nakikita ang sunset ay namumuhay ng happily ever after, na siyang nagpakilig na nga sa bida nating di rin nagpahuli at inilabas na ang natatago niyang regalong rosas. Abat syempre kilig-kilig din si ate mo kahit ayon dito kay Asano ay nasira nga raw yung rosas kanina noong nagwala yung dalawang baliw na magjowa, at nais niya nga raw sana pasayahin si Metsumi kahit ngayon lang at pasalamatan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nataranta na nga itong may bahay niya at di niya raw inasahan ang ganitong bagay mula sa ating bida. Sabay nagpasalamat na nga ng may kilig at saya sa pumapag-ibig nating bida. Ay, di na pinakita pero imagine nyo na lang mga nangyari pagkatapos sana all na naman. Hihi, palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Todo eyebags na naman nga itong si Ate Shein at may baliw nga raw na nagtangkang mag-hack sa kanilang system, ngunit pinagtataka niya dahil puro personal data lamang ni Asano ang tina-target nito. Lubos pinag-alala at pinagtaka na nga ito nila Metsumi at bakit mga impormasyon at data lamang ni Asano ang tina-target ng hacker. Habang naglalakad ay bigla na lamang silang inambush ng isang misteryosong bibi, na agad nang iniwasan nila Asano ngunit sadyang may kakulitan ng nasabing dalaga at talagang di nagpaawat sa pagsunod sa kanila. Nakalusot na nga ito ng atake sa ating bida ngunit nasangga naman ni Asano, at sa kung saan ay bigla na nga lang bamanat ng I love you ang dalaga dito sa ating bida at mamatay na nga raw ito, na lubos pinagtaka na nga nila lalo na nitong si Metsumi at tila nakilala ang kalaban, na tinanong nito kung si Ayaka Kirisaki ba, o mas kilala sa tawag na Manhunter Spy. Huwag ka makisaw-saw pangit mo, banat na nga ng kalaban kay Metsumi habang nagpatuloy sa pagpapaliwanag na kilala raw ang nasabing spy sa pang-estok nito sa mga lalaking nagugustuhan nito na kalaunay pinapatay gamit ang mga karayom nito, isang kilalang pro sa pag-track at pag-assassinate. Pogi mo kasi Papa Asano, lalo na yung mga video mo sa dark web kinikilig ako sobra, actually di lang ako dahil trending ka sa buong underworld, ang rookie ng Yozakura family, Asano love ko. Heto nga may bounty ka na, tumataginting na $100,000 ay kaya love na love kita paliwanag na nga nitong kilig na spy.
Walang ano-ano'y bigla na lang may bumagsak mula sa taas kung saan kinarayam nitong obsessed niyang stalker, at pinag-ialala nga raw nito dahil marami nang nakakakilala at mainit ang mata dito kay Asano na siya niyang kinabibwisit. At sa kanya nga lang daw ang lablab niya at di niya hahayaang maunahan siya ng iba ni sa isang hibla ng buhok ni Asano. Patrivia pa nga ito na may mga hidden charms daw itong binata na hindi alam ng iba. Kung saan inaayos nito anumang napipinsala niya, ingat na ingat sa mga tanim ng pinanghihimasukan nito, at iba pa na sadyang nakaka-inlove daw dito kay Asano. Gulat na nga itong bida natin dahil sinang-ayunan nito ni Metsumi, hanggang sa barahin na nga lang nito ang adik niyang stalker. At tumigil na raw ang dalaga dahil kasal na raw siya dito kay Metsumi, kaya di siya maaaring mamatay. Iyak na nga lang si ate mo at sinabing ano raw ba meron ang pangit niyang asawa kumpara sa kanya, at mukhang ginayuma lang naman daw siya nito. Kung pwede nga lang raw dispatchahin niya na itong asawa niya nang wala na silang problema, banat na nga nitong spy ngunit pinandako niya raw kay Kyoichiro na di niya ito gagalawin. Lubos kinagulat na nga ito nila Metsumi at ano raw ang papel dito ng baliw niyang kuya. Ayon sa spy ay kinausap daw nito si Kyoichiro at dito pinayagan naman daw siya na targetin si Asano at kung ano man gawin nito sa binata basta raw huwag nitong gagalawin si Metsumi, na kina-poker face na lamang ng mag-asawa, maging ang mga data ni Asano ay si Kyoichiro din daw ang nag-leak kay Ayaka, na lubos kinabwisit na nga nila at all this time ang baliw na kuya lang pala nila ang salarin sa lahat. Kalaunan ay exit na nga itong si Ayaka hanggang sa kinabukasan ay di pa man nagtatagal ay muli na naman itong umeksena sa kanila. Bilang isang transfere ng kanilang eskwelahan, at kaklase pa nga nila Asano at Metsumi, na agad pinasimplahan na nga ng atake ang bida nating nabahala sa baliw niyang stalker. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo ni Asano at sunod-sunod na paganap ni Ayaka na pilit iniiwasan niya sa buong araw, habang itong baliw na dalaga ay todo nagdadrama sa kanya at hayaan na nga lang daw siyang ipadama sa kanya ang kanyang nararamdaman. Sa gigil nito ay dinamay na nga rin nito maging ang mga kaklase nila na kinontrol nito gamit ang mga karayam nito, hanggang sa umeksena na nga itong si Metsumi at tumigil na nga raw ang dalaga. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang ang lalaki kanina na pinatumba nitong baliw na stalker niya, at binaril na nga itong dalaga ngunit agad namang inagapan ni Metsumi palayo sa bala ng kalaban, babaril pa nga sana ito ulit ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na ni Asano. Natulala na nga lang si Ayaka at bakit daw siya niligtas ni Metsumi, ayon naman dito ay dahil sa masaya raw siyang makita na may iba pang nakakakita kung gaano kabuti at kagaling itong si Asano, bagamat iba nga lang daw ang paraan ni Ayaka. Tumulo na nga lang ang mga luha sa mata ni Ayaka sabay na pa-I-love you dito kay Metsumi na nagdilang anghel sa mga mata nito. Matapos ang mga pangyayari ay tila pusa na nga kung makadikit kay Metsumi itong stalker niya, na todo na humaling na sa may bahay niya. Akala ko ba si Asano lablab mo? Tanong na nga ni Metsumi sa baliw na stalker nito. Oo nga, kaya nga gusto ko siya mapatay para kung sakali makasama na kita forever since lablab na din kita. Sagot na nga ni Ayaka dito kay Metsumi at mukhang tinamaan na rin sa kanya ang may tama sa utak na dalaga, habang itong si Asano naman ay natigilan at biglang napatawag sa kanya ang ate Shian nila. At nang makauwi nga ay rekta na sila sa kwarto nito at nais lang palang makipaglaro sa kanya ng video game at bumagsak na ang kalaro nitong si Shinzo. Bagamat todo support sa kanya ang kanyang misis ay nabahala naman itong bida natin at tila isasabak siya sa isang gyera. Natuloy na nga ang kanilang paglalaro, at na-extra pa nga ang baliw nilang kuya bilang kanilang kalaban, na kalaunay nagawa na rin nilang mapigilan sa form ng isang durodemonyong train, di nagtagal ay isang balita ang kanilang narinig sa TV. Ukol sa biglaang pagtigil ng isang runaway train, sabay paliwanag ni Shian na kinu-convert niya ang panghahak niya sa isang laro kung saan niya kini-clear at tinatapos, isang laro na walang saves at resets. Di ba ang lupit? Well anyway pinatawag kita ngayon kasi may assignment ako na hindi ko kayang gawin ng mag-isa lamang. At may mga pabibo na nais pasabogan ng isang thermal power plant gamit ang isang helicopter, ika na nga ni Shian kay Asano. Rekta na nga sila sa larong ginawa ni Shian para mapigilan ang pagsabog ng thermal power plant, kung saan layo nilang ubusin ang mga kalaban ng nasabing laro sabay bigay ni Shian ng isang reviving potion dito kay Asano bilang pasiguro. Basic nga lang kay Shian ng mga kalaban habang itong bida naman natin ay hirap makasabay at nagkakadiligaw-ligaw pa nga, hanggang sa aksidente na nga nitong nagamit ang glitches ng laro na kinabwisit ni Shian at mga supot lang daw ang nananamantala ng mga ganitong bagay. Dito na nga bumida at umeksena si Shian at ipinakita kay Asano kung papaano raw ang tamang paglalaro, at dito siyang tunay nga napabagsak na nito ang kalaban,
kasabay na ang helicopter sa tunay na buhay. Yehe na nga si Asano ngunit sa pagtataka nila ay di pera natatapos ang laro, hanggang sa magpakita na nga ang sandamakmak na mga kalaban, at dito pinakita malapit sa thermal power plant ang sandamakmak ding drones na tila pasiguruhin ng kalaban kung sakaling di magtagumpay ang helicopter. Nabahala na nga itong si Shien dahil maging siya ay di raw ito kakayanin, hanggang sa bigla na lamang magsalita itong si Asano na sa tingin niya raw ay may paraan siyang naiisip para matalo ang mga ito. Walang ano-ano ipinakita na nga na gamit ang boss na kanilang natalo, ay ipinanglaban nila ito sa sandamakmak na kalaban, na reflection ng helicopter sa tunay na buhay na siyang pinagraratrat lahat ng drone na nagbabanta sa thermal power plant. Pambihira nga raw itong si Asano at naisip ang gamitin ng revival potion para sa boss na kalaban para panglaban sa sandamakmak na kalaban, at ni siya raw hindi ito naisip. Sa kasamaang palad ay may mga nakalusot perandala na rin ng karamihan nito. Sa kung saan ay bigla na lamang may lumutang na isang panibagong karakter, na siyang hamarang sa mga kalaban, na ayon dito kay Shien ay yung kamakailan daw na pilit naghahak sa system nila. Agad na pagtanto naman nila Asano at Metsumi na si Ayaka ito sabay pakita rito nagigil na naman na hinahak sila at di nga sinasadyang napunta sa laro nila. Sinamantala na nga ito nila Asano at Shien para matalo na ang mga kalaban, kasama ang todo nagtatakang si Ayaka at bakit ang dami raw niyang kalaban. Kalaunan ay nagawa na nga nilang matalo ang sandamakmak na kalaban, kaya nakahinga na itong si Asano, maging si Ayaka na wala pa ring ideya kung ano ang mga nakalaban at buti na lang daw tapos na. Manghang-mangha na nga itong si Shien at di niya raw inakala na may isip ni Asano ang ganoong plano, at nagpasalamat dito, ngunit sabay bawi at ipapakita niya raw dito na hindi sa lahat ng oras gagana ang ganoong mga estratehiya, gamit ang glitches at cheats, di niya raw hahayaan ang binata na makalabas ng kwartong yun nang hindi nila natatapos ang mga pinakitang laro nito, at doon nasubak na nga ang tibay at pasensya ng ating bida. Pasubok na rin po mga idol ng like at subscribe ko dyan. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Isang araw habang nag-workout itong si Asano ay nakatanggap na nga ito ng tawag mula sa kuya nanao nito, kung saan nagpapasando sa kanya at nasa labas daw ito. Nang tanungin ng ating bida kung nasaan ito ay sinabi lamang nito na nasa isang pasilidad daw siya na gumagawa ng biological weapons bilang undercover at para mapigilan na rin ang nasabing lugar sa pagmamanufacture ng mga nasabing weapons. Isa na nga raw dito ang germ bomb na kung tawagin ay Sodom, na kayang pumuksa ng anumang life form sa loob ng 10 kilometer radius. Gusto niya nga raw itong dalhin kaso delikado kung sakaling sumabog sa outside world, kaya kinain na nga lang nito. Na lubos kinagulat ni Asano at baka mapano si Nanao. Huwag nga raw mag-alala ang bida natin dahil basic lamang ito sa katawan niya at ibang araw ito sa normal na tao, medyo aabutin nga lang daw ng 3 oras bago ma-neutralize ang germ bomb, at bukod pa dito, may isa nga lang daw silang problema, at yun ay ang tinatamaan siya ng antok na tila laseng kapag nangyayari ito. Huwag nga raw mag-alala si Asano dahil pinatulog na rin niya lahat ng tao doon. Kaso di lang daw siya sure kung hanggang kailan bago mapansin ng iba kaya sunduin na nga raw siya ng ating bida. Agad nagmadali naman si Asano na makaasikaso at mapuntahan si Nanao, na tuluyan na ngang nakatulog gawa ng pagkain nito sa germ bomb. Siyang tunay nga ay narating naman agad ni Asano ang nasabing pasilidad, ngunit nabahala at sadyang napakatahimik daw. Dito na niya inabutan ng ilang security guards na lahat bagsak na, maging ang mga pinto ay bukas na. Nalubhang nakapagtataka raw ayon dito kay Asano. Hanggang sa dito makasalubong niya ang 2 bagong karakter na ito na siyang nauna nang pumasok sa pasilidad, na agad nakilala ang ating bida at kung may mission din daw ba si Asano sa nasabing lugar. Pinagtaka na nga ito ng ating bida at paanong kilala raw siya ng 2, hanggang sa magpakilala na nga ang mga ito, na sila Soya Oi, si Kuyang Green ng buhok, at si Oga Inugami, itong mangtangang boy labo na partner niya raw. Sabay abot sa kanya ng business card, at under nga raw sila ng Hanagako, isang government-operated intelligence unit, o sabihin na nga lang daw nila na government spy sila, at nandirito para i-neutralize ang nasabing lab, di nagtagal ay nagpaalam na ang mga ito sa kanya at tutuloy na sa kanilang mission ngunit bigla na lamang siyang binal ikan ni Boy Labo at sama-sama na nga lang daw sila ng masaya. Wala namang naging kaso dito si Asano at niligtas naman daw siya kanina ng 2 at mukhang di naman mga kalaban. Ngunit syempre priority niya raw ay ang mailigtas si Nanao. Walang ano-ano'y narating na nga nila ang huling lab, kung saan natutulog itong si Nanao.
Sa gulat ni Asano ay bigla na lamang itong inatake ni Boy Labo, buti na lamang at napigilan niya. Anong ginagawa niyo? Sigaw na nga ng ating bida sa mga government spies. Ikaw ang ginagawa mo, ribat naman ni Boy Labo at mission nga raw nila na patayin si Boy Balde. Sinigundahan naman ito ni Boy Green at kwento na narinig nila ang usapan nila ukol sa germ bomb, kung saan kinain nga nitong si Nanao. At since nasa katawan nga raw nito ang biological weapon ay nangangahulugan lamang ito na siya mismo ay banta na sa seguridad at kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya pagpatay lamang dito ang nakikita nilang solusyon para maprotektahan ang mga tao. Sa madaling sabi, once mapatay na namin siya, ay tapos na rin ang aming mission, ika na nga ni Boy Green kay Asano. Aba tarantado pala kayo, edi kung gusto niyong patayin ang kapatid ko, dadaan muna kayo sa katawang lupa kung mga hype kayo, ribat naman ni Asano sa mga gago. Sa kasamaang palad ay biniisak lamang siya ni Boy Green na mala-flash siyang enespada, na siya nang kinabagsak ng ating bida. At fresh talk pa nga si Asano na ito lang daw ba ang kaya ng isang Yozakura. Nabuisit naman si Boy Labo ngunit walang magawa sa baliw nitong partner, hanggang sa magising na nga itong si Nanao, at sinabi kay Boy Green na na-neutralize na niya ang biological weapon, at katunayan nga raw ang hawak niyang patch test na wala ng bahid ng bacterial poison maging ang pawis niya. Ngunit kung talagang deskompyado raw ito ay hayaan na muna siya nitong gamutin si Asano tsaka siya patayin. Nang makita ni Boy Green na okay naman na ang biological weapon ay tumigil na rin ito. At mukhang tapos na raw ang kanilang mission, sabay bigay ng ointment kay Nana o na makakatulong daw sa mga sugat ni Asano. Sabay hirit na naman bago umalis na tila mas okay na lang siguro na mamatay itong bida natin kung hanggang ganito lang naman daw ang kakayahan nito. Nagising na nga lang si Asano na nasa harap na ng kanyang baliw na bayaw at nakatali. At kalat na raw ang balita ukol sa pagkatalo niya sa Hinagako o government spies. Tinadtad na rin daw ang reviews nila online ng 1 star, na sa isip-isip ni Asano ay dahil din naman daw dito sa baliw nilang kuya. Dito binanatan pa nga ang ating bida na kung nagkataon kasalanan niya kung napahamak si Nanao, sabay banat din nila Metsumi at Nanao ng batok dito sa kuya nila at mag-sorry daw kay Asano, at kung di nga raw dito kay Asano ay napahamak na raw sana siya ika ni Nanao. Nagilty naman ang ating bida dahil may punto rin naman daw ang kanilang kuya, at dahil sa kahinaan niya ay muntik pang mapahamak itong si Nanao at nadungisan niya ang pangalan ng pamilya Yozakura. Biglang lapit naman si Kyoichiro at huwag nga raw feeling si Asano at wala itong epek sa pangalan nila. Ngunit kung talagang nais daw bumawi ng binata ay talunin nito ang Hanagako. Sa kung saan ay pinakita naman itong si Boy Green na may kadiskusyong bida-bidang pasahero ng LRT na todo baka kakalamusiga ng Muntinlupa, ayaw nakatikim na nga ng kahihiyan mula sa spy na halatang walang kaibigan. So ano kailangan mo? Ika na nga nito kay Asano na nagulat at napansin siya ng kalaban. Nandirito raw ba siya para maghaganti? Tanong na nga nito sa kanya. Pinabulaanan naman ito ni Asano at ipinabatid kay Boy Green na alang-alang daw sa kanyang pamilya, at since aminado raw siyang mahina pa siya, ay gagawin niya lahat para mag-improve pa mula raw dito kay Boy Green. Aba-aba harap-harapan, ayos din apog mo boy, edi bahala ka kung ano trip mo, banat naman ni Boy Green sa kanya. Ayon daw ay kung makasabay siya, dagdag pa nga nito. Pambihirang bilis na nga ang pinamalas nito, sabay paliwanag ni Manong narrator sa secret technique ng mga Hanagako na kung tawagin ay walking on flowers, na ginagamit daw ng mga ito sa pag-spy, maging sa pakikipaglaban. Tinangka na nga ni Asanong sumingit ng atake dito kay Boy Green ngunit sa kasamaang palad katulad kay Boy Siga kanina sa loob ng train ay pinabaunan din siya nito ng kahihiyan at hinuberan sa harap ng buong sambayan ng Pilipino, ayon at hinuli na nga siya ng mga bantay dito at nag-display ng 2 balot at isang kikiam. Sumunod na araw ay muli na namang sinundan ni Asano ang mga ito, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nagtinda na naman ito ng 2 kwek-kwek at isang cheesesteak. Paulit-ulit hanggang sa nakaya ng umabot ni Asano ng hapon, na kinamangha na nga ni Boy Labo, ngunit ayon, pati tuloy siya nadamay na at nakitinda na rin ng 2 itlog pugo at isang corn dog. Balik sa bahay ng mga Yozakura ay agad hinanap ni Nana o itong si Asano. Hanggang sa makita na lamang nito na ginawa na namang chopping board ng baliw nilang kuya, at parehas naman daw laging nache-chap-chap ng Hanagako edi gawin na lamang nilang chopping board ng mapakinabangan. Grabe ka naman talaga kuya kay Asano sabay tumilapo ng gago ng banggay ni Nanao, at bakit masyado raw pinapahirapan ni Asano ang kanyang sarili.
Todo drama na naman nga itong ating bida at ito nga lang daw ang magagawa niya sa ngayon, at kailangan niya raw magpalakas bilang kuya ni Nanao. Diyan ka nagkakamali Kuya Asano, di mo man nakikita, ay lagi mong nagagawa ang hindi inaasahan ng lahat, kaya huwag mo minamaliit ang sarili mo dahil para sa akin, isa kang pambihirang kuya, ika na nga ni Nanao kay Asano. Aces naman Nanao dami mong ieduluhin ito pang kumag na ito, malay mo masukista lang talaga siya. Minsan habadero pa nga, banat na naman nga ni Kyoichiro sa ating bida, kaya ayon nakatikim na naman ng suntok sa nabwisit na si Nanao. Makalipas ang 10 araw, ay nagawa na ngang makaabot ni Asano ng gabi na sinusundan itong si Boy Green, kaya bilang respeto raw sa kadesididuhan ng ating bida ay tatapusin niya na ang paghihirap ni Asano nang wala ng oras pang masayang para dito. Bigla na ngang damamba itong kalaban, ngunit sa gulat nito ay nagawa itong pigilan ni Asano, na ayon sa ating bida ay tila gawa ng paulit-ulit niyang pagkachap-chap ay nitendaan na nga ng kanyang katawan at kung kailan dapat mag-react. Sabay binalibag sa ere si Boy Green na malapusang naglanding. Napaisip na nga rin si Boy Green at mukhang alam niya na daw kung bakit kinuha ng mga Yozakura itong ating bida, sabay pinalabas si Boy Labo at tugunan ng araw nito ang mga sugat ni Asano. Bilib na nga itong si Boy Labo at nagawang harangan daw ng ating bida ang atake ni Boy Green, na kinontra naman agad ng nakalaban niya at nabasa lang daw ni Asano ang masamang habit niya. Pero pwede na nga raw para sa isang katulad ni Asano sabay alis sa eksena. Di nagtagal ay natabunan na raw ang balita ukol sa pagkatalo niya ngunit pumalit naman ang mga balita ukol sa paghuhubad-hubad niya sa publiko na lubos niyang kinabahala. Palambing na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.